Good morning. Ayan, good morning po sa inyong lahat mga master. Welcome back sa ating YouTube channel, no? Maraming salamat sa lahat ng ng subscribers natin diyan. Sa walang sawang pagsuporta rito sa channel natin. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat. So nandito na naman po tayo sa isa na naman panibagong episode. I think episode 43 na tayo, no? Ayan, 57 to go na lang mga master. Tapos na ang ating season 2 sa Lalamove serye. So good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating channel. Today is Friday. Ayan, Friday, January 11. Hindi ko matandaan. Teka, tingnan natin. Okay, January 12 pala, sorry. January 12, Friday. So good morning at magandang araw sa inyong lahat. So maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta rito sa channel natin. At I'm happy to announce mga master, 92,000 subscribers na po tayo at this very moment. So 8,000 na lang po yung inahabol natin mga master. Malapit na tayo mag 100,000 subscribers. Sana ma-reach na natin yung 100,000 subscribers. So ayan, kaya double time talaga yung pag-edit natin at pag-upload. Short videos at saka mga long videos natin and other stuff dito sa sa ating YouTube. Okay, so tama na po ang kwentuhan at tayo mag-proceed na sa ating biyahe. So samahan niyo po ako ngayon sa buong araw o kalahating araw na biyahe natin. Sana maging maganda ang biyahe natin kagaya ng mga nakalipas na episode natin na magaganda. Alright, so let's go. Umpisahan na natin mga master. Update ko na lang kayo mamaya pag meron na tayong first pick up. Ay alas 9 ng umaga. So mag-aabang tayo ng magagandang booking kasi sa ganitong oras lumalabas yung magagandang booking alas 9 ng umaga eh. Kasi kahapon medyo maaga-aga tayo naka-pick up kaya ayan naglabasan na po yung mga medyo magagandang booking. So tingnan natin mga master. Ayan, meron na mga naglalabasan ng mga same route papuntang Binyan. Parang trip ko magpunta ng South ulit Kaso nakakapagod sa South. Napaka-traffic. Pero ganun pa man, traffic sa lahat ng parte ng Metro Manila. Kaya kung lang yung matipuhan natin, yun ang tirahin natin mga master. So ayan mga master, meron na tayong pick up. Alright, so yan, first pick up, number 1, papuntang Binyan to. Kumuha na ako ng papuntang Binyan. Mataas ang fare nag plus 40. So syempre pag mga ganyan na may plus, tirahin na natin yan. So buena mano mga master. At ayan, tirahin na natin to. Ano kaya itong papadala sa atin? Okay lang. O, tingnan natin. So, another south na naman tayo. South na naman yung ruta natin. So, sana marami tayo ma-pick up ulit kagaya ng kahapon, no? Nakaraan. O, basta kahapon. Meron tayong 6 sa south Okay, let's go. Pick up na tayo mga master. Nandito na po tayo mga master. Uy, mali. Nandito na tayo. Block 4. Sir, saan po Block 4? Doon Okay. Thank you. Dito na ba yun? Dito na yata yun, master.
Epson drive. Ito na yung hanapan talaga eh. Yung mga wrong pinpoint mga master. Ito yata. Epson Albany drive. Yun, dito nga yun mga master. Black 4. Okay. 11 tayo eh. 15. Malamang dito na yun. Ayan, yan. Black 4 lot 11. Ayun. Oo. Kay ano? Pau Pari. Ayun lang. Lala move. Nako, hindi ito nagka-cash. ₱20. Okay. No GCash payment because we are not allowed to accept GCash payment. I don't know. He will be the one to pay na lang, not me. All right. Okay, so can I check the exact address? Southwood Mall. Southwood Mall. All right. Okay. So we're here. Ba ako nag-i-English? Tagalog lang tayo mga master. Okay. So, pwede pa tayo kumuha ng maraming booking mga master. Kain lang to. Alright. Kasi pag foreigner, puro GCash. So, let's go mga master. And we're going to take another order. Okay, so let's go. Yan yung sumpa ng pagkuha ng booking sa South. Pagkatapos kong kumuha ng booking sa South, naglabasan na yung mga regular na ruta natin. Kainis. Ang tataas pa ng fare. Mga master, struggle is real na mga master. Ang hirap kumuha ng booking papuntang South. Ay, pambihira oh. Wala pa tayo makuhang booking. Kanina pa ako nandito. Puro papuntang east side eh. Sabi ko na, pag alas 9 na eh, naglalabasan yung ano eh. Magandang booking eh. Nagkamali tayo. Meron San Pedro, kaso lang off na off tong San Pedro na to eh. Yan mga master, meron din tayo nakuha papuntang Binyan. Ayan, so puntahan na natin mga master. Ay, salamat. So, dalawa na ang ano. Alright, so yan. Salamat, meron na tayong booking. So, yan mga master, sa wakas, nakapunta na rin tayo. Nakakita na rin tayo ng ano. Okay, let's go. 5 kilometers away, pero okay lang to. Puntahan na natin to. So, pick up number 2, mga master, papuntang Binyan din. Dalawang Binyan ang daladala natin ngayon. Kailangan makalabas agad tayo ng ano, Binyan mamaya. Grabe. Ang dami magagandang booking oh. Naglabasan kung kailan nakakuha tayo ng South. Yung mga target natin mga booking walang kumukuha eh. Dapat pala nag-antay muna tayo. Pero okay lang yan, ganun talaga. So i-maximize na lang natin to mga master. Bilisan natin para makarating agad tayo. Bad trip oh. Kung kailan malapit na ako sa pick up point at saka naman ano, ika-cancel daw. Bad trip. Ang tagal ng booking nila tapos ngayon ika-cancel na kung kailan malapit na tayo. Agoy.
Patay tayo nito mga master. Ang hirap pa naman kubuhan ng booking papuntang San Pedro o Binyan. So ito mga master, meron tayo nakuha booking pero mukhang kakaiba rin to Tawagan natin mga master para malaman natin kung ano to. Pagkain ng aso to So meron tayong booking papuntang Santa Rosa mga master. Maka-cancel na naman to pag mabigat to. Hello po. Lalamove po. Papuntang Santa Rosa po. Tatanong ko lang po kung ano pong ipapadala nila. Sige ma'am, basta nakabalot na maayos. Nakaisang lang ba yan? Okay, sige po. Titingnan ko po. Ay, basta maayos ang po niyan. Tama yung timbang niyan. Pag mali yung timbang niyan, cancel natin yan, ma'am. Hindi, basta tama yung timbang kasi limited lang din po yung kasya sa bag natin. Titingnan natin, ma'am. Pupunta muna ako dyan para malaman natin. Ay, nako. Ang gagara ng mga booking natin ngayon. So, hindi natin malalaman hanggat di natin napupuntahan. Kaya, sige, puntahan na natin. Ayan, mga master. Nandito na tayo sa sa ating pick up. Tingnan natin, Tingnan natin kung kung tama ba yung timbang ni ma'am. Kasi, sabi niya 5 plastic daw na maliliit lang. Na wala pa raw sa 13 kilos. Napikapan ko na to last time Ako yung tumawag kanina. Santa Rosa. Oo. 11 kilos. Ayan, buti nakabalot na maayos. Hindi nakasama yun Kala ko kasama pa yun Okay. Pwede yan. Kasi kahapon pinadala ako ng ganito. Kala mo galing sa palengke. Ayan, sakto lang. Kala ko malalaki. Ma'am, pasabi po, to? Cash basis lang to Walang wala na kaming GCash Ayan, puno. Santa Rosa, Laguna. Grabe. Parang nadala na ako pumunta ng Santa Rosa. Natin na na-cancel. Pero yung napalit, medyo mabigat. Pero okay lang. At least pasok pa rin naman sa ating criteria. Tama nga naman to. Wala pa sa 15 kilos. So yun, diretso na tayo mga master. At i-deliver na natin unahin natin i-deliver yung pagkain. Alright, let's update ko na lang kayo mamaya. Alright, ayan mga master, nandito na po tayo sa Alabang. At papunta na tayong Muntinlupa So yung natin, yung isa nating order nagmamadali Bakit daw hindi ako gumagalaw? Sinagot ko siya. Sabi ko, kailangan nating kumuha ng ibang order Yun lang yung sinabi ko. Sabi ko, minomonitor pala ako. Kahit mag-report siya, we are allowed to take 2 orders. Ayan, tapos chinat ko na rin yung pipick up. Sabi ko, cash basis only. Kasi ito mga foreigner na to, ang hihilig mag-Gcash nito sabihin ko, hindi tayo allowed tumanggap ng Gcash. Cash basis only. Yan, sabi nila, alam mo, huwag daw tayo tatanggap ng ng Gcash. Di sige, mas pabor sa atin yan mga master. Ngayon, pag di niya tayo binayaran ng cash, hindi ko rin bibigay sa kanya yung parcel. Patigasan kami. Mag-cash out muna siya. So, siguro mga 30 minutes nandun na tayo sa ating drop off. Matraffic dito 13 kilometers away na lang tayo mga master. And there is no priority fee in this booking. Sir, this is Lalamove. This is not Grab Express. Trages na to. Trages na na to, na tawag na to, na foreigner na to Ayan Tingnan nyo, nagrereklamo siya dahil yung booking daw niya is
Ano daw mga master, 130 lang. Okay. Papakita natin sa kanya. Papakita natin sa inyo mga master. Ayan oh, 195 ang nakalagay oh. Diba? Ang sabi niya 130 lang daw. Tawagan natin yung ano. Bad trip tong foreigner na to ah. Bad trip to mga master oh. Ang sabi niya ano lang daw eh. Ayan oh, binyan. Nakita niya naman yan ha, binyan. O mapapaano pa tayo, mapapatrouble pa tayo dito ah. Huli ka. Huli ka. Magkaka-trouble pa tayo nito mga mas. 195 lang yung ano, yung booking, tapos i-report niya raw. I-report niya raw ako sa Lalamove, i-report mo. Ay nako, bad trip to mga master. Trouble to mga master. Nagagalit sa akin yung kliyente natin kasi ano, nag-double booking ako. 'Di ba? Wala naman tayong sinabi, wala namang ano eh. Baga wala naman silang priority pay para ano, para idiretso ko yung ano nila, yung parcel nila. Kaya syempre, magdo-double book talaga tayo. Ngayon galit na galit sa akin, i-report daw ako sa Lalamove. Okay, sige. I-report mo. Problema mga master, kahit mag-report pa siya. Mababan lang naman tayo. Pero bad trip tong ano na to. Itong booking na to, kaalam mo kung sino. Ano to eh, mga Nigerian. Mahirap makapag-away pag English mga master. Pero susubukan natin. Grabe, nagagalit sa akin oh. I-report daw siya sa Lalamove kasi daw hindi raw tayo pwedeng mag-take ng double order. Galit na galit sa akin, tumawag. Tingnan natin tong ano, titiklop ba tayo dito, pero hindi tayo magpapatalo dito sa mga to. No, foreigner sila no, nandito sila sa Pilipinas. So ayun mga master, 6 kilometers away na lang tayo sa ano, sa pupuntahan natin. Mukhang mapapaaway pa tayo nito mga master. Tingnan natin ah. Update ko na lang kayo mamaya kung anong kalalabasan nito. Bad trip ako dito sa client na to. So ayan mga master, galit na galit yung ano natin until now. Chat ng chat sa akin. So wala raw tayong karapatan kumuha ng double booking. Diba yun ang sabi niya. Tatawag daw siya sa Lalamove para sabihin na wala tayong karapatan kumuha ng double booking. At saka inoorasan ako na baka na ano, bakit daw magdadalawang oras na raw ako papunta dun sa kanya. Eh syempre napaka-traffic at saka kumuha pa tayo ng ano natin, ng double booking. Ang gusto nila fast delivery. Ba't pa sila nag-book sa Lalamove? Eto, mukhang papaaway tayo dito mga master, pero syempre I will never back down. Ano ako, hilo? Nandito kayo sa Pilipinas, kahit saan tayo makarating pwede naman tayo magpakumbaba. Pero syempre pag iba na ang ano, tingnan natin, susubukan natin magpakumbaba pa rin. Pero pag di niya ako binayaran ng tama, magkikita kami sa barangay. Ito yung ayoko mga master yung aapihin tayo sa sarili nating ano sa sarili nating bayan. Tapos ang aapi sa ating mga dayuhan, ay punyeta. Mapapaaway talaga tayo. Yung ano, didiktahan ka ng gusto nila. Dapat sila na lang ang nag-deliver nito. Kulokoy pala itong mga. So puntahan na natin to no. Naggigigil na rin ako dito. Ay nako, alam mo yun, pagkatapos nating makansilan, ito pa ang makukuha natin booking. Yung ganitong ugali. Pareho naman kaming hindi magaling mag-English mag-aaway kaming balubuluktot ang English namin pareho mga master. So tingnan natin malapit na tayo Moment of truth na to kung aawayin tayo nitong kliyente natin. No? Sana kaya yun? Ayun na tayo Ayan. Tingnan natin kung nandito na kung ano na to. Ito na nga, BPI Bank. Hello sir, I'm here at BPI.
BPI. I'm here at the Southwood near BPI. Sir, may napansin ba kayo negro dito? Negro? Na galit sa akin, inaaway ako eh. Oo nga eh. Kala niya, nabili niya ako eh. Tingnan natin mga master. Galit sa atin oh. May battery pa ba tayo? Eto, tingnan natin kung this is war. Sana kaya yun. Mukhang gaganti to, mukhang paantayin din tayo ah. Sir, no, there's so heavy traffic in Las Piñas. I know it's you see, I'll take care of your food. Very Honestly, what I want to say is that because we carried back the look, diba? Yeah. You see? I said send to this place, Laguna. This 759. He sent the account 8. I do not say anything. No, it's not me. It's not me. No. I'm not saying it's you. I don't know when he sent it. Oh, it's his fault. It's his fault. It's not mine. Look. This is our transaction. Look at the time. It's 9 a.m. I'm on my way to the pickup. See? And it's very traffic in Las Piñas and Muntinlupa. I am not the only road user, sir. Look. It's not my fault, right? 215 only, sir. But I'm not only the road user, sir. It's I'm telling you that you should be sleeping, right? yeah. I understand you. I'm not supposed to be waiting for order. I have one. I want to say something because everything on the way. That's why. Loko-loko pala to. Kala niya masisindak niya ako eh. Tagalog ka. Doon ka sa Pilipinas eh. Galing pa akong Las Piñas. Gusto makarating agad ako dito ng 1 oras? Ha? Hindi. Nandito na ako eh. Tapos bawal daw ako kumuha ng ibang order. Ano sila? Tsaka, tinext ko na siya ahead pa. Papunta pa lang ako dito. Sabi ko, exact amount lang eh. Oo. Tinatakot pa ako. Magbabayad ako 2,000. Hindi ko alam eh. Sa kanila yan eh. Sila nag-ano yan eh. Order nila yan. Kapwa nila ano. Alas 9 mga 9:30 ko na yata na pick up yan eh. Tapos ang sinend sa kanyang message yung isa, alas 7. So, in short, ang akala niya 7. Naka-record naman lahat ng transaction namin. Hindi pa yata kukunin tong order na to. Ay, first time ko nagkaroon ng ganitong kliyente. Galit na galit eh. Gusto niya suntukan talaga kami. Okay sir, thank you very much. Kasalanan nyo yung nagpadala sa kanya, linoko siya eh. Na-drop off na natin yung yung parcel na parcel na sumira sa araw natin. Minsan sa sobrang mo talaga makakatagpo ka talaga ng ng mga ganyan tao eh. Yung akala mo nabili ka nila, mautus-utusan ka kung kailan nila gusto kang makarating kailangan ganun din yung yung tawag nito, yung arrival mo pasaway. Ay nako, hindi ako mahilig makipag-away, pero pag ganito mga master talagang mapapaaway tayo nang wala sa lugar eh. Ay nako, palipasin na nga lang natin yan. Antayin na lang natin mabantayo mga master. So ayun mga master, napa-English tuloy ako ng butal-butal kanina eh. Pareho kami din nagkakaintindihan eh. Bad trip talaga. First time ko naka-encounter ng ganun ah. Yung tipong nagmamadali ka na nga kasi nga diba, gusto mo makarating agad, pero gaganunin ka pa. Sino ba naman ang gusto ng matagal, diba?
Syempre ako, gusto ko rush talaga eh. Wala tayong magagawa kung na-delay tayo dahil syempre kailangan din natin na mag-double book. Tsaka napaka-traffic kaya dito sa lugar na to. Ay nako, wala akong masabi, no? Yung kanina nag-pick up mga master, sinisigaw-sigawan ako nun sa telepono. No? Bakit daw ganun yung babayaran niya? Bakit daw ganun? Ang original booking daw is 130 lang. 135 lang daw yung pinakita sa kanya. Siguro yung yung kliyente nag-book na kaninang umaga pa, walang kumukuha. Ang siguro yung mababa yung rate, no? Nung mga bandang huli tawag nito, nagdagdag na siya ng ng 40 pesos eh. So naging tawag ito, naging 195 na yung booking. Tsaka nandun tayo kanina, wala naman siyang sinasabi na na i-rush natin eh, di ba? Feeling ko hindi tayo magpapatalo sa mga ganyan. So abang-abangan na lang natin mga master ang pagkaban ni Lalamove, ay ni Soloista. Si Soloista mababan na sa Lalamove dahil sa insidente. Ayan, no? Yung mga dayuhan pa yung matatapang dito sa bansa natin eh. Kala mo nabili tayo, no? Nagbabanta pa sa akin mga master eh. Meron daw siyang screenshot, tsaka tawag ito, picture ng pagka-pick up. Baka hindi niya alam meron tayong video nung pinick up natin. Antay na lang tayo na may tumawag sa atin na Lalamove agent. Mag-report sila kung gusto nila mag-report. Basta tayo sasagutin natin yung yung tawag nito, yung accusation niya. Bad trip Grabe itong tangkad nito. Motor pang talaga, dirt bike talaga. Yung mga master, successful yung ating delivery. At ako po ay hindi pa makamove on sa nangyari kanina. So pag-usapan natin yan mga master para mas malinaw sa lahat. Okay. At para po sila, tawag nito, makatakas sila. Ay exit po ito, no? Exit. Thank you. Para maiwasan din nila yung na yon sa mga bagong rider. Nako. Ayan yung mga master. Hindi naman natin yan eh. Kumbaga, hindi natin itatago yan kung ano talaga yung tunay na nangyari. So, alam niyo naman tayo, di ba? Meron tayong double booking policy. Siyempre, hindi tayo pwedeng bumiyahe nang wala tayong double booking. Pero, alam mo, kung dahil sa double booking mapapahamak pa tayo, pambihira yan, no? Yan ang sinasabi ko na dapat baguhin yung sistema ni Lalamove eh. So ayun, mamaya pag-usapan natin to mga master. Okay, let's go. Mamaya na tayo magkwentuhan. Ayan, so ayan mga master, mamaya pag-usapan natin yung nangyari dun sa sa amin nung foreigner na yun. At ako hindi pa rin makamove on. Kasi nga parang parang na-degrade yung natin doon yung mga kapwa natin mga rider Siyempre hindi lang hindi lang ako, kasi kung ganun siya sa akin, malamang sa iba ganun din siya. So kawawa naman yung mga rider na makakasalamuha o magpapadalan makaka-pick up sa kanya. Kasi tingin nung foreigner na yun, kala mo alipin niya yung mga rider di ba? Yung kung ano yung gusto niya masusunod. Siyempre mga master, ewan ko lang, siyempre yung iba hindi natin kagaya na malakas ang loob, no? Baka merong mga rider na makatagpo sa kanya na medyo mahina yung loob, di ba? Kawawa naman, no? Baka ma-stress, no? Emotional damage. Tayo naman kung palaban siya, di palaban din tayo. Ganun tayo Hindi naman tayo nagpapaapi sa mga ganyan So yun, tinatakot niya pa ako na i-report niya ako. Di i-report niya ako, wala namang problema sa atin kahit i-report niya ako.
Parang ang tingin niya sa atin, sila lamove lang ba ang ano, di ba? Diyos mio. Akala niya namamalimos tayo sa kanila eh. So, yung mga ganitong klase, mga abusadong kliyente, mga master. Ako ngayon lang ako naka-experience ng ganito, first time ko. Actually, marami ng ganitong klase mga tao no na dadali rin yung mga ano natin, mga kapwa natin, mga rider. Pero sila kasi wala naman silang ano eh, kumbaga wala silang voice eh. Pag na ganun sila, wala lang, sa kanila na lang, sinasarili na lang nila. So, pag ganyan, buti sa atin nangyari mga master, no? Para at least maging aware yung iba, no? Mapapakita ko sa inyo yung nangyari. So, yun ang ano niya, dahilan. Yun ang ano pala, yun ang nangyari mga master. So, kaya dun sa mga ano, kliyente, diba, pag nagreklamo sila, ipaliwanag yung side nyo, di ba? Kahit na sa tingin nila tama sila, may tama ka rin naman, di ba? At may karapatan ka rin na i-depend yung sarili mo. At ito ang number 1 mga master, no? Huwag kayong matatakot sa kanila, di ba? Kasi wala ka namang ginagawang masama eh. Di ba? Tama lang naman yung ginawa mo eh. Normal naman yung ginawa mo at nangyayari yun sa lahat. So, normal lang na talagang, syempre pag may double book, talagang medyo matatagalan ng konti. Tsaka syempre, hindi naman ano eh, matraffic naman sa lugar eh. Hindi naman yan pagka pick up mo nandun ka kaagad, di ba? So ayun mga master, dapat ano rin, kahit paano napapaliwanag mo rin ng maayos. Pero syempre huwag kayo magpapasindak sa mga ganyang tirada ng mga ibang tao. Kahit na hindi natin, kahit na kapwa natin, no, o hindi mga foreigner, ang dami niyang sinasabi sa akin sa chat, di ba? Ako okay lang, cool lang, di ba? Eh, sinasabi ko lang naman sa kanya na hindi lang naman tayo talagang road users at napaka-traffic talaga. Ngayon, kung may problema siya sa pagdo-double booking natin, problema niya na yun. Tsaka, ganun daw pala sa kanila, ang priority pay, kapag nagdagdag sila ng kahit na any amount, sila na yung priority. Diba? 40 pesos. Gusto niya ibiyahe ko agad simula Las Piñas hanggang Binyan. And hindi naman niya sinabi sa akin na na nung pinick up natin na i-rush mo yan, wala naman siyang ginaganon sa atin, di ba? Tapos ang ingay sa chat box ng Lalamove, kala mo ang tapang eh. So pero nung nag-pick up tayo sa bahay nila, wala naman siyang mga sinasabing iba. So baka lang merong mga ibang kapwa natin rider din na ginanon nito. Tingin ko hindi lang tayo ang ginanon niyan eh. Baka marami rin kasi normal naman na may double booking eh, 'di ba? Tsaka hello. Doon sa mga kliyente, wag kayo magpapadala ng pagkain tapos yung ready to serve na at ang gusto nyo less than 1 hour nandito agad sa sa drop off si rider. 'Di ba? Hindi lang para sa mga foreigner to, kundi para sa lahat, no? Pilipino ka man o foreigner ka man na nagbi-business ng pagkain. Huwag nyo ipapadala sa Lalamove yung pagkain nyo na kailangan kainin ng almusal ng kliyente. Kasi para sa kaalaman ng iba, si Lalamove o si rider ay kailangan mag-double book talaga niyan, no? At syempre, wala namang rider na gustong matagal ang i-deliver ang yung parcel eh. Nagkakataon lang o depende sa sitwasyon yan. Kagaya natin, na-cancelan tayo ng booking. Pero kung nakuha natin yung booking agad, dire-diretso na yung kanina eh. 'Di ba? Kahit ako, ayoko talaga ng ayoko nang nadidelay ako kasi yung oras nga hinahabol natin eh. Half day lang tayo lagi, kaya kailangan ko mabilisan yung delivery ko. 'Di ba? Syempre, hindi naman natin control ang traffic, kaya talagang darating sa time talaga na wala tayong magagawa. So, pag natapat ka naman sa mga ganito at nagkataon naman na ganun ang sitwasyon, talaga naman mapipikon ka talaga, master. Sa totoo lang, ako kanina pikon na ako eh. Inaantay ko na nga na magtaas sa akin ng boses yung kliyente natin kanina eh. Diba? Dalawa sila nang aaway sa akin eh. Yung sender at saka yung receiver eh. Loko yung dalawa na yun, para palibhasa magkalahi eh. Nagtutulungan ako. Kala naman nila, kaya nila ako sa person.
O nung sinigaw-sigawan ako sa telepono nung ano receiver. Kung nakita kami sa personal, di naman ganun siya magsalita eh. Inaantay ko na lang talagang pagsisigawan niya ako, talagang naku po, Diyos me. Buti na lang talaga pinag-adya na naging mahinahon din siya kausap. Magte-trending talaga kami mga master at mababan talaga ako sa Lalamove sigurado. Kaya mga master, dapat talaga kahit papaano wag tayong ano yung sunod lang ng sunod sa mga kliyente natin. Dapat alam din natin yung karapatan natin bilang isang delivery rider, no? Hindi lang ako mga master, kundi sa lahat ng ng mga delivery rider. Okay, sana magsilbing aral 'yan sa ating lahat. Sa akin din, aral din 'yan mga master kasi first time kong nakaka-experience ng ganun eh. At saka hindi naman niya ako kinausap regarding dun sa sa booking na 'yon. Basta nakita niyo naman sa di ba? Pagka-pick up natin, sinabi ko lang sa kanya hindi tayo tumatanggap ng GCash, tapos wala na. Tapos nagngangawa na siya dun sa chat support sa chat sa Lalamove na kesyo sinabi raw niya na wag daw tayo mag-double booking. Kung makikita niyo naman, wala naman siyang sinasabi. Basta sabi niya okay lang, ganun lang. Loko din no. Tsaka pagkain yung pinadala niya, dapat hindi niya sa Lalamove linalagay. Ang tagal ko na sinasabi to sa mga kapwa natin mga rider. Pag mga ganyan mga master pagkain, lesson learned na rin sa akin tsaka sa inyo. Tanungin nyo na kung rush o hindi. Ngayon, kahit na hindi tayo allowed manghingi ng additional, dahil rush yun, gusto nilang i-rush. Sabihin mo dun sa magpapadala sa'yo na idoblehin yung bayad nila. Wag yung magdadagdag lang sila ng 40 pesos, 20 pesos. Tapos feeling nila, nabili ka na nila. Diba? Ako naman mga master, nakipag-discussion din ako sa kanya sa chat eh. Dahil gusto niyang palabasin na parang niya na tayo, nabayaran niya na tayo. Kaya kailangan dali na natin yung parcel niya ura-urada. At wala tayong karapatang kumuha ng double booking. Kaya nabad trip ako dun kanina. Tapos ito pa, yung naman, yung receiver naman, nagagalit din sa akin dahil nga yung babayaran daw niya, bakit daw mahal? Bakit daw 215? Ang pinadala lang daw sa kanya na screenshot nung nagpadala sa kanya ng pagkain is 135 lang daw. Kaya galit na galit nga din, bakit daw siya magbabayad ng 215 135 lang daw yung naka-screenshot. So yun, sabi ko sa kanya, sige, pagpunta ko dyan, papakita ko sa yung booking. Ayun na nga, nakita naman niya yung booking wala namang yun diba? Active yung booking. Ang may mali doon, yung nagpadala rin, kasi ang in-screenshot pala nung nagpadala, yung yung booking pa niya nung alas 7 ng umaga. At ang sabi nung drop off natin alas 7 pa raw ng umaga yung booking na yun. Sabi ko, hindi alas 9 ko na pick up yung yung parcel Katunayan, pinakita ko sa inyo yung katunayan ng chat namin nung pick up. Ayan alas 9. Diba? Yun, natigilan lang siya doon. Kesyo daw dapat daw natutulog pa siya sa mga oras na yun. So kasalanan pa pala natin na nagpa-deliver siya ng pagkain ng ganong oras, di ba? Ay dapat hindi na siya nagpapa-deliver ng pagkain, dapat hapon niya na pinadeliver para tuloy-tuloy yung tulog niya. Pero nung kausap ko siya sa telepono, nagsisisigaw sinisigawan tayo. Kala mo So yun, sabi ko, away talaga to kapag sa personal niya ginawa sa akin yun. Buti nung nandun na siya sa sa drop off pipick upin niya na kalmado na rin siya. Tayo naman mga master, di naman tayo magpapasindak sa mga yan. Ngayon, ito naman yung sender, siguro ayaw niya mapahiya dun sa pinadala niya, di ba? Kung ano sinabi sa akin sa chat. Kesyo daw, ayan, tatawag daw siya kay Lalamove at sasabihin niya raw na bawal daw ako mag-double booking. Ganun yung sinasabi niya i-report niya raw ako sa Lalamove, di ba? Kung ano mga pinagsasabi. Anyway, nasa sa kanya na yun kung gusto niya ako i-report. Tapos hindi niya raw ako kayang hindi ko raw siya kayang i-outsmart, di ba? For what? Kailangan pa bang i-outsmart ko siya
paraang pagdi-deliver lang, pambihira oh. Napaka basic lang nun, pick up and delivery lang. Kailangan pang maging ano, maging tawag nito. Kailangan pa ba siyang gulangan o ano man, utakan. Wala naman akong kinuha sa kanya kahit singkondoling, di ba? Na-i-deliver ko naman na maayos yung parcel na walang sira. Gusto niya sigurong ano, gusto niya sigurong palabasin o may sasabihin akong masama laban sa kanya. Sinasagot ko lang yung mga tanong niya sabi ko naman, allowed naman talaga tayo mag-double book di ba? As per Lalamove guidelines sa policy. Siya, ayaw niya. Kasi ang gusto niya, nabili niya na tayo ng 40 pesos, kailangan i-deliver niya na yung parcel. 2 oras ako bago nakarating doon mga master, kasi nakita niyo naman, na-cancelan tayo ng booking. So, kailangan natin palitan yung na-cancel. Tsaka, di ba, sobrang traffic. Siyempre, ayoko rin magpadala ng ano, ayoko rin magpatakbo ng matulin dahil yung dala natin medyo mabigat, delikado. Hindi naiintindihan nyo ng mga siraulong mga nagbubuk na yan Gusto nila yun sa kanila lang Bakit hindi kaya sa mga makakapanood ng mga apurado, bakit hindi kaya kayo na lang ang mag-deliver ng parcel nyo, no? Masyado kayong mga apurado. At wag na wag kayo sa Lalamove mag-booking. Maghanap kayo ng app na yung ano, yung rush delivery, yung tipong pagkapadala mo within 30 minutes nandun agad kung meron kayong makikita. Diba? Hindi yung sa Lalamove kayo nagsisiksik porque babarya-barya lang ang binabayad nyo dito sa Lalamove, dito kayo nagsisiksik. Nasa mga buraot. So yung mga master, markado na sa akin yung ano na yon, yung tao na yon, no? Hindi na makakaulit yun sa atin syempre. Tsaka autopass yan. Tapos ano pa raw, ito pa, nagbabanta pa sa akin mga master. Ang lakas ng loob magbanta Naka-screenshot daw yung pangalan ko at saka ano ko, di ba? Number ko sa kanya. O para saan? Dahil lang sa ano, nagpa-deliver ka, di ba? Hindi niya alam, naka-video siya Yung isa, kaya na hindi na pumalag yun, yung ano, yung isang foreigner, kasi nakita niya may camera tayo Kasi kung ano sasabihin niya, makikita sa camera, maririnig natin, mapapanood natin Siguro pagdating niya doon, ayun, hindi na siya nagsalita, mahinahon na siya. Yun mga master, ang ano natin, ang summary ng nangyari kanina. Talaga naman, nakaka-bad trip yun, nakaka-high blood talaga. So first time natin naka-experience ng ganun, no? Ngayon lang ako na ganun ng ano, ng kliyente. So yun, etong mga sinabi ko para to dun sa mga nagbubuk na apurado, diba? At mayroong hinahabol. Kung kayo nag-aapura, kayo na lang magpadala, kayo na lang mag-deliver ng parcel nyo at wag nyo nang iasa sa iba. Diba? Kung ipapadala nyo, manahimik kayo sa bahay at hintayin yung dumating. Hindi yung ang dami yung sinasabi sa rider. So yun lang mga master, no? Yan ang kaganapan sa ating biyahe. Medyo ano, matumal tayo ngayon. Inabot tayo ng kamalasan Grabe pag ganitong oras pauwi na tayo, nakaka-1,000 na tayo mahigit. Ngayon ano pa lang 700 lang. Egul mga master. Okay lang. We'll be back next time. Okay, so yun lang po mga master at maraming salamat po sa inyong panunood at pakikichismis dito sa nangyari sa atin. Alright, so kita-kits po tayo sa susunod na updates. Maraming salamat po sa inyong suporta.